Gandang tanghali mga budingking. Meron tayong repair. So, Samsung. Ano to? Pasa load to, pasa load. Galing sa isang tropa nating technician din. Pero, cellphone tech siya. Ngayon, schoolmate din. And, nakita ko lang yung post niya doon sa GC namin. Doon sa school, sa training school na naghahanap siya ng technician dito along Metro Manila. Then nag-comment lang ako. Then syempre pares kami ng pinagtapusan ng school, ng training school. So pinadala niya sa akin tong laptop na to. So kasi ang ginagawa niya is more on cellphone. And sa laptop hindi siya ganoon ka So sa ngayon gagawin natin tong laptop. Sabi nung may-ari, nung technician ko, nakausap ko is, pasensya na kayo medyo maingay, may mga bata rito sa kabilang bahay na maingay eh. No power daw siya dahil dun sa DDR4 na hindi ko alam kung RAM stick or slot. So check na lang natin para malaman natin kung ano yung problema. So check natin yung yung charger niya. Ayan. Check nyo lang po sa tester natin. Tingnan natin kung may papasok na 19 volts. So meron, good yung good yung charger. So try nating saksak. Para lang makita natin kung may power or wala. Ayun sira yung hinge niya, tapos dito talagang may lamat, may basag yung frame. Specs niya is Intel Pentium Gold. Meron bang Intel Pentium na silver? Ayan. Tapos Intel Pentium na bronze. Press natin yung power button, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng power. So wala tayong power indicator. Wala akong nakikitang power indicator or light indicator. Gagawin natin, saksak natin siya sa ating bench power supply. Titingnan natin kung may magre-react sa kanya. Hanap tayo ng adapter. Hanap muna tayo ng adapter na kasi yung laki nito. Parang karayom. So siguro pwede pa. Okay, pumasok naman. Try natin saksak. Tingnan natin kung mag-cover current siya. Meron siyang standby voltage na 53. Pero pag press natin yung power button, so walang nangyayari. Meron tayong standby voltage na ampere na 53. Yan. Malagod yung sombrero natin. Yan.
So, press natin yung power button. So, walang nangyayari. Buksan natin yung laptop, kabuting-ting. So, magche-check tayo ng voltahe. Tanggalin muna natin yung battery niya. Tanggalin natin yung RAM. Itong isang RAM stick niya medyo parang tanggal yung ano, may hinang. May hinang yung RAM stick. Yun pala yung sinasabi niya. Pero dito sa motherboard niya, mag-check tayo kung meron tayong makukuhang short. So dito shorted yung isang ano niya, inductor, dalawang inductor na to shorted dito sa side na to. Dito medyo mababa rin ang reading, pero shorted yung capacitor. Yun, meron tayong nakikita. Sana hindi shorted ang processor niya. Pag shorted processor, patay. Sana hindi shorted ang caps. Ang caps, ang CPU pala. Wala pala akong tissue rito. Cotton buds na lang. Cotton buds na lang. Check muna natin yung CPU, boss. Amo. Tingnan natin, baka mamaya may problema yung CPU. Pinasa natin siya ng
Sana lang yung capacitor na nag-short na yun, hindi siya related sa CPU. Okay, malinis na. So, check natin. Tapos ang gamitan ng thermal camera natin. Thermal camera. Tayo ng short heater para mas mabilis natin makita kung anong problema nito. Full shorted siya. Sana hindi CPU. So try natin mag-ingit ng voltage. Yun lang, CPU umiinit. Umiinit banda rito. Umiinit ang CPU.
shorted ang CPU niya. So, try natin. Subukan natin kung ma-repair. Pero sa ngayon, ang nakikita ko po sa ngayon mga kabuting-ting ay yung kanyang CPU umiinit. So, meron din IC na umiinit dito. Shorted din pala to. Hindi natin itong sa. Oh. Shorted ang CPU. Shorted ang CPU niya. Shorted. Meron tayong nakukuhang short dito. Papakita ko po ah. Meron tayong nakukuhang short dito sa inductor na to. Saka sa mga capacitor na yan. Pag nag-inject ako ng voltage dyan, ito yung umiinit. So ito, pag tinanggal natin to at nawala yung shorted sa part na to, ibig sabihin good na tayo rito.
Pero dito sa side na to, itong dalawang inductor na yan, pareho siyang full shorted. Yung mga capacitor na nakapaligid sa kanya, pag nag-inject ako ng voltage dyan, ang tinuturo niya sa aking umiinit is ito. Papakita ko rin po sa inyo sa video. Itong inductor na to, ang reading ko rito is 175. Pero pag nag-inject ako ng voltage, para lang palabasin ko bakit ang baba ng reading niya, ang lumalabas sa atin dito is connected siya dito sa CPU. So, sa tingin ko baka CPU yung problema natin kasi dito pa lang CPU na ang tinuturo niya eh. Matanggal man natin dito yung shorted, dito hindi natin matatanggal kasi connected to sa CPU eh. Pero ito hindi siya connected sa CPU. So yun mga kabuting-ting. Pero double check ko pa rin. Try kong tanggalin yung yung motherboard, baka merong sunog sa likod to. Tingnan ko kung ano. Just to confirm lang. So post ko muna yung video, tatanggalin ko yung case, board na lang ang papakita ko. So guys, papakita ko sa inyo yung umiinit na pyesa natin pag nag-i-inject tayo ng voltage. Set ko lang yung ating camera. Ang atin ng tissue. Focus natin. Zoom ko lang. O yan. Mag-inject tayo ng voltage para makita natin mga kabuting-ting kung ano yung pyesa na umiinit sa kanya. So dito sa side ng MOSFET na to, yung drain side niya, mababa ang reading. So pag nag-inject tayo ng voltage, meron kayong makikita sa side na to. Tingnan kamay ko ha. Yun o. Umiinit tong IC na to. Isa yan. So check natin mamaya yung datasheet niyan kung ano yung function niya. Then ito naman, yung kabilang side ng MOSFET na to, umiinit din. Pero kung mapapansin nyo, yan. Kung mapapansin nyo, may umiinit dito sa side na to. Meron din dito. Yan, meron din dito. To. So itong IC na yan, given na yan. Ito automatic tatanggalin natin to kasi ano to eh. Iisa lang yung pinanggagalingan ng short dito sa drain side ng MOSFET na to. Pag nag-inject ako rito, ay nandito pala sa kabila. Ito palang pangalawang MOSFET na to. Pag nag-inject ako rito, umiinit siya, umiinit din dito. Pero ito iba na naman oh. Tapos itong isang MOSFET na pinag-injectan ko, umiinit naman to. So sigurado to, kung IC na tong side na to sa daliri ko, yan. Diba? Pag tinuro ko to, yan. Sigurado to, shorted tong IC na to. So kailangan natin palitan to. Pero aside dyan, meron pa rin umiinit sa side na to. So tingnan natin, pag tinanggal ko tong IC na to, mawawala yung short natin. Double check ko lang ha. Pag dito ang umiinit, sa kanya ito. Pag dito, umiinit sa kanya ito.
Tsaka pag dito, umiinit sa kanya ay itong IC na to. So siguro kapag tinanggal ko tong IC na to, maaaring mawala yung shorted dito. So try muna natin tanggalin tong IC na to. Tanggalin ko muna yung mouse natin, yung okay. Going back. Tanggalin muna natin itong isang IC na to. Tingnan natin kung may mawawalang short dito. Mawawalang short dyan. Check natin ito. Mababa reading. Yung isang to, connected to siya rito. Ayun natin remove yung IC na. Yung capacitor na to, shorted yan eh. Pag in-inject ko itong capacitor na to, ito yung umiinit eh, yung IC na to. So, natanggal na natin yung IC. Let's see kung mawawala yung short. Magtataas ang reading. Tingnan natin yung capacitor. Ito kasing capacitor na to, itong inductor na to shorted to eh. Full shorted pati yung capacitor. So tingnan natin kung after natin matanggal yung ano, kung nagbago reading. Tingnan natin yung capacitor kung nagbago reading.
0. Yun, tumaas na reading ng capacitor. So, ibig sabihin, wala na yung short natin dyan. Yung dito sa inductor na to, ayan, ang reading ko rito, 0 rin. So, tingnan natin kung tataas ang reading niya. So, tumaas na reading, okay na tayo dyan. Good na tayo. So, ibig sabihin, itong IC na to, ang nagkakos ng shorted dito sa capacitor tsaka sa inductor. Ito naman, IC na yan, may connection siya rito. Hindi ko alam kung dito yata. Tingnan ko kung tataas itong reading na to. Yun, tumaas na reading. Oh. Ito. Tumaas na rin. Ito. Tumaas na. Ayun. Kabuting-ting. Lahat ng MOSFET na to, yung drain side niya, tumaas na. Tumaas ang reading. After natin tanggalin yung yan. So, yung drain side, tumaas na. Dating 600 lang yan. Ngayon, 1,100 na. Drain side nito, 1, 2. Tumaas na rin. Ito, 1, 2. Good na. So, good na tayo. Good na tayo dito sa mga reading natin sa MOSFET na to. Wala na akong nakitang problema dyan sa drain side niya. Yung drain side naman dito, good. Good siya. Good. Ito, good. Saka ito, good. So, ibig sabihin, yung isang IC na yon na nagsa-short, pakita ko lang. Ibig po sabihin, itong IC na to, na tinanggal natin, pakita ko po Ibig sabihin po, itong IC na to, yan, yung tinanggal natin galing dito. Kanina shorted yung mga capacitor na yan. Pero ngayon, okay na reading. Itong inductor na to, shorted. Pag nag-check ako dito sa side na to, shorted siya. Nung after ko siyang tanggalin, good na, nawala na yung short. So, ibig sabihin, good na ako dito sa side na to. Then, nag-check tayo ng mga MOSFET. Dito sa side na to. Yan, yung mga drain side, mababa ang reading niya, nasa 600 lang. Ito rin, 600 plus. So, yung mga yan, yung drain side niya, mababa ang reading, may partially shorted. Then, right after nating matanggal tong IC na yan, galing dyan, yung reading ng gate side natin dito sa apat na MOSFET na yan ay naging 1,200 na. So, ibig sabihin, good na tayo rito. Yung shorted natin nakukuha galing dito na ito yung umiinit, hindi ito yung dahilan. Ang dahilan is yung tinanggal natin na yun. Kahit ito, umiinit din to. Yan, may umiinit sa likod. Ang dahilan is ito. Ngayon, ang problema natin is itong inductor na yan, parehong mababa ang read, parehong full shorted, pati yung capacitor. Ngayon, check natin kung shorted pa rin siya. Hindi natin siya na-check ngayon Check natin sa tester natin. Using ko lang ang ating camera. So, check natin yung inductor. Test probe muna tayo. Check natin ang inductor. Shorted pa rin. Shorted pa rin siya, kabuting-ting. So, ito, connected siya dito sa CPU niya.
May mga yan. Ito, good na tayo dito sa MOSFET na to. Pero dito, mayroon tayong shorted na nakukuha. Full short siya eh. Ang iniisip ko, connected siya rito sa ating CPU, sa PCH. Ngayon, malalaman lang natin kung mabubuhay to kung kapag napalitan natin tong IC na to. Hindi ko pa alam kung ano tong datasheet nito para malaman natin kung ano yung function ng IC na yan. Then, dito sa side ng sa likod may nakukuha rin akong shorted dito eh. Titingnan ko kung nawala yung short niya. So dito tumaas din oh. Tumaas din yung reading. Nawala na short dito sa IC sa ano na to. Capacitor, nawala yung shorted. Dito sa side na to, meron tayong short. So yun, mga butingting, meron tayong nakita pang isa pang piyesa na may problema. So aside dito sa IC na nandito, may na-detect ako ditong isa pang IC. Yan. So umiinit siya pagka nag-inject ako ng voltage sa second MOSFET. So tinanggal ko siya. Nang tinanggal ko siya, wala na akong nakikitang shorted dito. Actually, hindi naman siya shorted eh. Partially shorted lang. Nung nag-inject ako ng voltage, nagdagdag tayo ng ampere. Nakita natin na itong part na to ang umiinit. So, i-advise ko to. Actually, na-advise ko na to sa ating co-technician. Sabi ko, kailangan nating i-order ng pyesa to. Itong dalawang IC na to para malaman natin kung mabubuhay. Ang pinoproblema ko lang dito is itong mga capacitor na yan tsaka itong inductor na to is shorted. Kahit natanggal ko na yung IC na yan, ayun yung dalawang IC na tinanggal ko. Yung isa dyan dito nakakabit, nung tinanggal ko nawala na yung gumanda na reading dito. Pero itong mga capacitor na yan is fully shorted, pati itong inductor na yan. So inisip ko naman, since malapit lang kasi siya rito sa ating CPU, may possibility na ganun talaga yung makukuha nating reading. Tapos itong inductor na to, shorted din tayo rito. So inabiso ko na rin to sa ating tropa, na since ang problema ng computer natin is board level at 50-50 chances na mabuhay. So kahit na pagpalit tayo ng IC, kung talagang shorted talaga to, wala na tayong magagawa. So not unless na yung IC na ito na tinanggal natin pinalitan natin ng bago at nung buhayin natin naging okay siya. So ibig sabihin wala na tayong problema maliban dito tsaka dito sa IC na to. So yun lang siguro mga butingting itong video natin. So mag-aantay pa ako ng days para i-order yung pyesa nito. Then mag-a-update ako. Once na hindi ako nakapag-update, ibig sabihin po nun yung repair natin dito is pwedeng talagang shorted tong CPU na to, or pwedeng umatras na rin yung ating yung customer ng tropa nating technician. So yun lang mga butingting, mag-update na lang ako again mga butingting. Kung meron po sa inyong gustong magpa-repair ng laptop or desktop, mag-message lang po kayo sa ating YouTube channel, or meron po tayo dyang sa community tab ko. Makikita nyo dyan yung aking Facebook account and Facebook page and contact number, parang ganon. At kung along Metro Manila lang po kayo, pwede kayo magpadala sa atin
through Lalamove. And kung malayo naman, pwede naman LBC or JNT. So yun lang mga kabudingting, ito po ay galing pa to sa Quezon City. Itong laptop na to. So since yung tropa nating technician is parehas kami ng training school na pinag-graduatean, yun nga lang siya ay sa cellphone tech. So pinasa niya sa akin tong tong repair na to. And hopefully parehas kaming umaasa na ma-repair natin tong laptop na to. So yun lang mga budingting, and maraming salamat po sa inyo. And advance Merry Christmas. Ilang days na lang po, 1 week na lang. So ano pa lang ngayon, December 18, 1 week na lang ay magpapasko na. So yun, salamat mga budingting.